Sa video po na ito ay share ko po sa inyo ang 6 na bagay na sobrang nakakasakit po sa aming mga lalaki. At hanggang maaari ay iwasan nyo po sana na gawin ito sa kanya or ipakita ito sa kanya. Kasi minsan ito po ang dahilan kung bakit nawawalan po kami ng gana na mahalin ka, nawawalan kami ng gana na mag-effort, and minsan dito po kami na-fall out of love or nawawala yung feelings namin sa inyo. And most of the time, ito ang dahilan kung bakit naghahanap na siya ng iba or napapagod na siya or nawawala talaga yung gana niya na magkaroon ng intimate or deeper relationship with you. And if you want to know and if you want to learn, then panoorin mo itong video na to hanggang sa last part. Anyway po, I ask you some favor na please don't forget po na mag-subscribe sa mga baguhan, to follow my Facebook page, Kuya Mael, and of course, na mag-comment down kung ano man ang naintindihan nyo at ano man ang gusto nyo sabihin, relate sa ating topic for today. And of course, don't forget to share this video para marami pang tayo matulungan at napakalaking tulong din po para sa akin for engagement. Okay? So, I thank you so much and I know that you are blessed and you will be blessed more. Anyway, proceed na po tayo sa number 1 na kung saan sobrang nakakasakit po sa aming mga lalaki is that huwag mo pong mamaliitin ang kanyang masculinity, yung kanyang pagiging lalaki. Kasi ito po yung definition namin ng pagiging lalaki. Yung kakayahan namin, yung talento namin, yung pagpoprotect namin sa iyo, wag mo pong maliitin ito kapatid. Yung i-compare kami sa iba, wag mo pong gagawin yon kasi nakakamatay yon ng masculinity namin. And kapag naapakan kasi yung masculinity namin, dun kami mas sobrang nasasaktan. Kasi yun yung pagiging lalaki na namin. Nakakawala po actually ng gana na mas mag-provide pa sa'yo. So, imbes na maliitin siya, then do the opposite, i-encourage mo siya. Kung hindi ka man kontento sa pagiging lalaki niya, sa naibibigay niya sir, sa naipoprovide mo niya sa'yo, then learn na i-appreciate siya, encourage siya, para mas galingan niya, para mas mag-effort pa siya. Kaysa yung palagi mong minamaliit, dinedeny, dinidiscourage, then don't expect na mas gagalingan yan. Minsan kasi iniisip mo na parang bata na, no? Na kapag pinapagiligitan mo, kapag minamaliit mo is that magiging mas strong siya, na-encourage siya. Look, hindi po lahat ng lalaki ganun. And most of the time, bihira lang or ilan lang yung lalaking ganun. Na kapag pinupush pababa is that mas lalong lumalakas. Ilan po. Most of the time, nawawalan po sila ng gana. That is why mga kapatid, this is very important na i-appreciate mo siya. One more time, i-appreciate mo siya. Appreciation sometimes para sa amin is way of reward para sa amin. Ito po yung mga fuel namin para mas magalangan namin, mas lalakasan pa namin kasi feeling namin nakikita nyo kami. And wala na pong mas matindi pa sa feeling na yung mahal namin or yung pinag-effortan or binibigyan namin ng something is nakikita niya yung ginagawa namin. Sobrang nakakawaw, nakakalakas ng loob, at nakakagana po. So, mga kapatid, iwasan po na maliitin ng kanyang masculinity. Number 2 ay iwasan po na maliitin siya sa harapan ng mga mahal niya sa buhay or even ng ibang tao. Yung sigawan siya, maliitin siya. Never ever do that. Hindi po porke minsan tinatawa niya lang or minsan parang walang effect sa kanya, parang okay lang sa kanya, tapos gagawin mo at ginagawa mo at gagawin mo pa. No, that's very very wrong kasi hindi po porke walang reaction. Sometimes yung ilang lalaki, hindi po ibig sabihin na hindi siya nasaktan or may gana pa siya sa'yo. No. Sa una man, maybe, wala lang sa kanya. Pero kapag naipon yun, naipon mawalan niya ng gana sa'yo. That is why mga kapatid, huwag mo siyang pahiyain sa harapan ng maraming tao. Not because sinaktan ka niya or may sinasabi din siyang masakit sa'yo. Gagawin mo din yun sa kanya. Of course, andun niya yung gusto mo na maghiganti kasi gusto mo din siyang saktan. There's nothing good with that. That's ego. That's pride. That is why I encourage you na i-control or under control yung emotion, yung ego, yung pride, kasi wala pong maganda dyan. At the same time, kapag nasaktan mo siya, pinahayaan mo siya sa harapan ng tao, maaaring saktan kanya physically, or maaaring pag-uwi nyo, dun siya maghiganti, or maghanap siya ng iba, or talagang tuluyan siya mawala sa'yo. That is why, kapatid, imbes na pahiyain mo siya sa harapan ng maraming tao, i-encourage mo siya.
i-appreciate mo siya sa maraming tao. Kasi in that way, kapag nararamdaman ng isang lalaki na siya yung pinakagwapo sa'yo, na proud ka sa kanya sa harapan ng maraming tao, then mas lalo yung lalakas or mas lalo yung gagalingan, mas lalo yung mag-e-effort, mas lalo yung gaganahan sa'yo. That is the best actually na dapat mong ginagawa. Although hindi lang sa public, do it also in private. I hope na meron kayo natutunan. Proceed na tayo sa number 3. Iwasan po ang ikwento ang kanyang kahinaan sa ibang tao, kahit sa best friend mo pa, kahit sa kapamilya mo, hanggat maaari, kung kaya nyo na namang ayusin, hanggat maaari, wag mong ikwento yung kanyang kahinaan sa ibang tao. Hanggat maaari, hindi ko sinasabing never, pero hanggat maaari. Kasi once na nalaman niya yun, magagalit yan, maaring saktan ka niya physically. Why? Kasi wala namang kasing self-control sa'yo. At the same time, what's the point na sabihin mo sa iba yung kahinaan niya, yet wala naman silang magagawa para baguhin kung ano man yung kahinaan niya. Kumbaga, dinadagdagan mo lang ng problema ang problema mo na nag-e-exist na. And trust me, kapag hindi mapagkakatiwalaan yung pinag-sharean mo, yung kahinaan na shinare mo sa kanya, gagamitin yun against you. Gagamitin yun to take you down. Gagamitin yun sa'yo. So, hanggat maaari po, iwasan na ikwento yung kanyang kahinaan. Anong klase man ng kahinaan? Kahinaan man maybe sa money, kahinaan sa sex, kahinaan sa iba't ibang bagay. Please, pag-usapan yung dalawa, ilapit mo sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang kayang baguhin o kayang magbigay ng lakas para sa mga kahinaan natin. Not your neighbor, not your best friend, not your family. It's only God who can help kung ano man yung weakness ng bawat isa sa atin. Huwag mong ikwento yun sa kanya. Mapapahiya yan. And kapag napapahiya yan, mas nilalayo mo lang yung relasyon nila ng kaibigan mo. Like, some of us ay gusto na kung ano man yung kaibigan mo, magiging kaibigan niya. Kung ano yung kapamilya mo, yung mga kapamilya mo, is that magiging close niya. Yet, kinekento mo naman kasi sa kanila yung kanyang kahinaan. Kaya, nahiya na siya na lumapit sa mga kaibigan mo. Nahiya na siya na lumapit sa kapamilya mo. Kasi, ang sa tingin niya, sinisira mo siya sa kanila. Or marumi na siya sa kanila. And, yung mga kaibigan mo, kapamilya mo, hindi ko sinasabing mali yun. Totally na mali. But, iwasan mo sana. Kasi, minsan kasi ganito ang nangyari. Kapag sinasabi mo sa kanila yung kanyang kahinaan, then ang mangyari dito, i-judge nila yung partner mo based sa sinabi mo. Yet, isang portion lang naman yun. Isang kahinaan niya lang naman yun. Mas marami pa naman siyang nagagawang maganda sa'yo. Mas marami pa naman siyang positive na naibibigay sa'yo. Dahil sa yun lang ang alam mong i-share sa kanila, yung kanyang weakness, kanyang pagkakamali, sinisira mo lang yung image niya. Tapos ngayon, magtataka ka kung bakit hindi siya close sa mga kaibigan mo, kapamilya mo. Kung bakit ayaw niya sa kanila. Ikaw mismo ang sumisira. So, anong dapat mong gawin? Best na pinaka is that pagandahin mo yung image niya. And pag-usapan nyo kung ano man yung mali or mistakes or kahinaan ng bawat isa sa inyo. And you'll see, magiging mas positive yung relationship niyo. Okay? Number 4 is that iwasan po na maliitin ang kanyang private parts or ang kanyang performance sa kama. Especially sa mga mag-asawa. No, wala na siyang magagawa kung ano man yung size ng private parts niya kasi hindi naman kontrolado, hindi naman niya kontrolado yung kanyang jeans. So, maybe pag-usapan niyo yung mga bagay na yon, ayusin niyo yung mga bagay na yon, lumapit kayo sa mga experts, sa mga doktor, sa mga bagay na yon, at hindi yung maliitin kasi minsan yun yung nakakasakit sa kanila. Okay? Or sa aming mga lalaki. Number 5 na dapat or iwasan mo, ang ikumpara siya sa ibang tao, sa ibang lalaki. Especially kapag mas pogi nga sa kanya, talagang masigit sa kanya. Kahit anong mangyari sa inyong dalawa, is that iwasan natin ikumpara yung mahal natin sa buhay sa iba. Kasi bawat tao ay unique. Kung gusto mo na yung taong kinukumparan mo is that maging siya yung partner mo, then bakit mo pa pinutulan yung partner mo? There are times na i-correct mo siya, but not in a way na kino-compare mo siya. Kasi, most of the time, rejection, sobrang sakit nun, mas dina-downgrade mo lang, mas inaapakan mo siya, nasasaktan siya, nawawalan yung self-esteem sa kanya. Minsan, ito yung sabi ko, mga bagay na sobrang nakakasakit sa mga lalaki. Okay? And last but not the least, number 6. Iwasan yung mga gestures na napaka-disrespectful. Like,
kapag ihag ka sa gabi or kapag ikadel ka sa gabi, tutulak mo na lang siya na gano'n na parang, parang manyakis lang na tambay na tinatsansingan ka. Or may mga gestures na napaka-disrespectful. Be mindful. Huwag mong palaging ginagawa yun sa kanya kasi even yung mga gesture na yan sobrang nakakasakit. Okay? Nakakawala ng gana. And sometimes, ito ang totohanan, natutrauma din kami. So, imbes na ikikis ka ganon, pero dahil sa gesture mo na parang ang baho-baho niya or ayaw mo sa kanya, the way na ipakita mo by your action, kapag palagi mong ginagawa yun sa kanya, nawawalan niya ng gana. Or may trauma sa amin na hindi ka na namin ikikis or hindi ka na namin ikakadel kasi nga baka magalit ka, baka ganito. So, iniiwasan na. So, nagiging patay or dead yung relationship nyo. Nadadry, naboboring, hanggang sa mawalan ng gana, hindi nyo namalayan, may iba na pala yung jowa or yung asawa nyo. So, ano pa ang pinaka-best na dapat yung gawin, mga kapatid, at ano ba ang pinaka-best na advice na iubang ko sa inyo? Of course, you need to respect your man. The Bible says, kung ano man yung itatanim mo, siya rin yung iha-harvest mo. Or kung ano yung tinanim mo, siya yung i-harvest mo. Ano ba yung exact na term doon? Ang point dito is that, kung magtanim ka ng respect sa partner mo, magtatanim din yan ng respect sa'yo. Magtatanim yan ng pagmamahal sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo sa kanya, magre-reflect yan, gagawin niya rin sa'yo. Not exactly na kung ano mo yung binigay mo, hindi porke binigay mo ng tinapay din yung ibibigay niya, maybe cake yung bibigay niya sa'yo. But my point here is that kapag nagiging mabuti ka sa partner mo, nagiging mabuti din siya sa'yo. Ngayon, kung hindi niya yung ginawa, then he's not the right person for you. Then, especially sa mga jowa, that is the time that maybe you're not the person na para sa akin na binigay ni Lord. Sa mga magjowa ito. Pero kung mag-asawa, of course, pag-usapan nyo pa rin. Last option yung pag-ihiwalay, pag-usapan nyo, ayusin nyo. Okay? So that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat. Ingat po and God bless.